Sa iba pang mga balita, nasa hanggang 50% na ang kabuang na isasaayos at itinaas ng case rates ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth simula nitong Nobyembre. Ayon kay Senator Bongo, bunga umano ito ng walang pagod na pangungulit ng ilang grupo at individual sa reforma upang maitaas ang benepisyong makukuha sa ahensya. Narito ang buong report ni Raymond Dadpaas. Nakatulong ng malaki ang pagpupursigi ng iba't ibang individual at grupo para sa mga pagbabago ng ipinatutupad ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ito ang paniniwala ni Senador Christopher Bongo bilang chairman ng Senate Committee on Health. Kasunod ng report ng pamuno ng PhilHealth na itinaas na ang mga case rates. Ayon kay Go, resulta ito ng kanilang ipinursigin ng mga reforma sa PhilHealth. Kabilang na ang malaking pagsasayos sa mga rate ng kaso na tumaas ng hanggang 50% sa kabuuan simula noong November 30. Layunin nitong mabawasan ang pasaning pinansyal ng mga miyembro ng PhilHealth lalo ng ating mga mahirap na mga kababayan. Iginiit ni Go na ang kanyang walang sawang krusada sa mga reforma sa kalusugan at sa tulong din ng ibang health advocates ay unti-unting may mga pagbabago sa serbisyo sa kalusugan. Dahil sa hirap ng buhay ngayon, kailangan siguraduhin na abot kamay ang serbisyong pangkalusugan para sa bawat Pilipino. Ang mga reformang ito ay inilahad sa isang pagdinig noong December 18 ng Senate Committee on Health ni PhilHealth Executive Vice President at Chief Operating Officer Eli Dino Santos kasama ang mga adjusted case rate. Kaisa si Senador Bongo sa mga umalma sa desisyon ng Bicameral Conference Committee o BICAM sa 2025 national budget na bigyan ng zero subsidy ang PhilHealth para sa 2025 sa kabila ng 74 billion pesos na inirekomenda ng Malacanang. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay naman ng isang rider mula Davao City matapos nitong salpukin ang railings sa kalsada. Sa investigasyon, lumabas na hindi napansin ng rider ang railings habang binabaybay ang kalsada at bumangga rito. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Davao City. Patay ang isang driver na motorsiklo matapos bumangga ang binamanihong motorsiklo sa railings ng kalsada sa Purok 3, Alambre Turil, Davao City, pasado 1:00 na madaling araw, Disyembre 26, 2024. Ang biktima na kilalang si alias Nolasco, 56 anyos, nakatira sa Purok 2, Alambre, Turil, Davao City. Batay sa police report, ang biktima ay galing sa Barangay Lubugan patungong Barangay Kamansi. Habang binabaybay niya ang kalsada sa sabing lugar, hindi niya namalayan ang railing nakaharang sa daan kaya siya bumangga. Dahil sa lakas ng impact, tumilapon ang biktima sa simentadong kalsada at nagtamo ng maraming pasa at sugat sa katawan. Rumispondi naman ang Central 911 paramedics at sinubukang iligtas ang biktima, ngunit idineklara ng attending physician na patay na ang biktima. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ipinaaresto ng isang negosyante na si Jeffrey Sandoval, 33 anyos ng Barangay Anulid, Mangaldan, ang kanyang sales representative ni si Joen Karunungan, 24 anyos talaga, at residente ng Barangay Libsong, Islingayen, matapos mabigo ang suspek na mag-remit ng higit 400,000 pisong halaga ng panindang beef ng biktima. Sa ulat nilang ginawa, si Chief of Police Lieutenant Colonel Amormio Sumini dumulog sa kanilang himpilan ng biktima at inireklamo ang hindi pagre-remit ng halagang 19,663 pesos na pinagbintahan ng beef mula December 21 hanggang December 24. At nang rebisahin ang mga stock at resibo, dito natuklasan na mula June hanggang December 24 ngayong taon ay umabot sa 402,177 pesos ang nabintang beef ang hindi na-remit ng suspect, kaya't ipinaaresto ito at naharap ngayon sa kasong qualified theft. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Nakaalerto naman at nakabantay ang PNP at EFP sa lalawigan ng Northern Samar sa anibersaryo ng CPP-NPA ngayong araw. Una nang sinabi ng pamunuan ng Northern Samar Police Provincial Office na maliban sa pagbabantay sa pagdiriwang ng Kapaskuhan, ang pagbabantay rin sa posibleng paglulunsad ng mga aktibidad ng NPA sa kanilang anibersaryo. Bagamat naniniwalang EFP na malabo nang makapag-organisa ng malaking pagpupulong, ang New People's Army dahil sa kakulangan ng kanilang pwersa ay patuloy pa rin ang tropa ng gobyerno sa pagbabantay. Naniniwala naman ang Philippine Army sa Eastern Visayas na hindi na makakapaglunsad pa ang New People's Army ng mga major attacks sa kanilang founding anniversary dahil sa malaking kabawasan ng kanilang pwersa ngayong taon. Ito na ay ka-56 years na anibersaryo ng CPP-NPA-NDF. Mula sa NBC Network News, RH34 Ching, Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Humingi ng paumanhin at nagpaabot ng simpatiya ang Philippine National Police dahil sa insidente ng pamamaril ng suspect na isang miyembro ng 604th PNP Regional Mobile Force Company sa mag-ama na ikinasawi ng anak at sugatan ng ama sa Barangay Canusa, bayan ng Pulupandan, Negros Occidental. Ipinasiguro ni Police Major Judicis Catalugo, spokesperson ng Negros Occidental Police Provincial Office, na gagawin na patas ang investigasyon upang maserbi ang hustisya sa mga biktima. Ang suspect na si Corporal Armin Alanza ang posible maharap sa kasong kriminal at administratibo na detinado sa ngayon sa Pulupandan PNP Station. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ngayong kabi-kabila mga selebrasyon buhat ng holiday season, siguruhin pa rin natin na ang kalat mo, tapon mo. Ayon kasi sa annual report ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA noong 2023, higit sa 16,000 na Pilipino ang nasita dahil sa pagtatapon ng basura sa mga pampublikong lugar. Ngayong patapos na ang taong 2024, mahalagang paalala na ipinagbabawal sa isang memorandum ng MMDA ang littering o pagtapon ng basura sa mga daan. Ano nga ba ang karampatang parusa para sa mga mahuhuli na lumabag dito? Alamin sa report na ito. Araw-araw mong makikita sa Kamaynilaan ang nagkalat na mga basura sa daan at wala sa tamang tapunan. Mga papel, plastik, natirang sigarilyo o pinagbalatan ng pagkain ang madalas nagkalat dito. O kung hindi man, nakabalandra naman ang mga ihi, dura o minsan ay mga dumi pa. Ang mga ganitong sitwasyon sa daan ay ipinagbabawal ayon sa MMDA Regulation No. 96009 o ang Anti-Littering Law ng Metro Manila Council. Simple lamang ang isinasaad nito na ipinagbabawal ang hindi tamang pagtatapon ng basura, pag-ihi o pagdumi at pagdura sa mga pampublikong espasyo. Kasama rin dito ang pagbabawal sa maduduming harapan at paligid ng mga establishmento, madudumi o walang basurahan ng mga public utilities, at iligal na paglalagay ng mga signage, poster at mga print ad. Ang mga mahuhuling lalabag dito ay maaaring pagmultahin ng 500 hanggang 1,000 piso o maaari rin silang mag-render ng community service ng 8 oras sa isang araw hanggang 16 na oras sa 2 araw. Kaya kung mayroon pa kayong nakitang ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Samantala, sa mundo ng sports, plano umanong umapela ng kontrobersyal na PBA player na si John Amores sa pagbawi ng kanyang professional license. Yan mismo ang kumpirmasyon ni PBA Commissioner Willie Marshall matapos makausap ang manlalaro. Ang mga detalye tutukan sa report ni Matchpoint Millie Borja. Ilang araw matapos ang desisyon ng Games and Amusement Board na bawiin ang lisensya ng PBA player na si John Amores, inanunsyo mismo ng Commissioner ng Liga na si Willie Marshall ang plano nito na umapila sa GAB. Magugunitang tinanggal ng GAB ang professional license ni Amores dahil sa pagkakasangkot nito sa isang shooting incident sa Lumban, Laguna. Naharap sa kasong attempted homicide ang manlalaro pero nakapagpiansa rin kasama ang kapatid nito. Ayon kay Marshall, nakausap nito si Amores matapos matanggap ang desisyon ng GAB. Sinabi umano sa kanya mismo ng manlalaro ang balak nitong umapila sa naturang desisyon.
Pagdating naman daw sa PBA, siniguro ni Marshall na magko-comply ang liga dahil nasa ilalim sila ng probisyon ng GAB. Bago ma-revoke ang lisensya, magugunitang nasa one conference ban without pay si Amores. At dahil sa pagbawi ng pro license, pinagbabawalan na itong maglaro sa kahit anong pro league. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kabilang sa mga highlight ngayong huling buwan ng taon ang historic win ng Pinoy singer na si Sofronio Vasquez sa The Voice USA. Pero ilang linggo pa lamang matapos ang kanyang pagkapanalo, mayroon agad gumagamit sa kanyang pangalan para makapangloko. Ang babala ng mga awit tungkol sa nagpapanggap bilang kanyang manager daw, tutukan sa Showbiz Report na ito. Nagbabala sa publiko si Sofronio Vasquez tungkol sa isang individual na nagpapanggap online bilang kanya raw private manager. Sa Instagram, inilabas ng kauna-unahang Pinoy at Asyanong itinanghal na Grand Champion sa The Voice USA ang larawan at screenshot ng ipinapadalang mensahe ng nagngangalang Myong. Dito, nakasaad na siya raw ang private manager ng 32-year-old singer at ito raw ang nag-utos sa kanya na mag-message dahil wala niyang private FB account si Sofronio. Paglilinaw naman ng The Voice Season 26 champ, wala siyang kakilalang Myong. Kasunod niya, nakiusap ito sa followers na i-report ang sino mang gagawa ng ganitong pang-scam. Samantala, matapos naman ang kanyang historic win sa naturang singing competition sa Amerika, nakatakda raw umuwi sa bansa next year ang mga awit na tubong Ozame City. Ayon kay Sofronio, nagkaroon na ng slight confirmation ang kanyang pag-uwi sa January 5. Naisana nitong personal na pasalamatan ng mga kababayang sumuporta sa kanyang The Voice journey at syempre upang makapag-celebrate kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Pero bukod pa riyan, looking forward din daw ito sa posibilidad na magtungo sa Malacanang para mag-courtesy call kay Pangulong Bongbong Marcos. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po ang mga nakalap naming balita ngayong huling Huwebes ng taon. Ngunit partner Miss Kay, hindi pa natatapos ang bilangan. Dahil 6 na tulog na nga lang at sasalubungin na natin ang taong 2025. At to be exact ay 5 days, 11 hours and 1 minute. Grabe ka naman. Parang pampakaba. Ito, si Yuel Reyes. Maraming salamat partner. Advance sa Happy New Year sa ating lahat. Advance Happy New Year. Yes, at kasabay ng pagsasara ng 2024, mayroon po tayong pasabog sa darating na Lunes at Martes na dapat ninyong pakaabangan. Siyempre, at balikan. Ako naman po si Karen Oyong. Kita-kita tayong muli bukas, araw ng Biyernes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.